Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang panig ng mundo naroroon ang Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Ika-19 ng Hunyo ngayon, 2026. Ngayon po ay Biyernes. Sa ulo ng ating mga balita, US at Iran tinapos ng digmaan. Kasunduan, nilagdaan na. Pilipinas at Russia nagkasundo namang palakasin ang ugnayan sa kalakalan, enerhiya at pagkain. First day ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Naging maayos, walang tensyon, pero no show si BP Inday. Senado balik trabaho. Senate Flix tapos na ayon kay Senate President Win Gatchalian. Senator Bongo, pinapaupaya na sa Diyos ang kapalaran kasunod ng napapabalitang warrant of arrest na inilabas ng ICC. Death toll naman sa Mindanao earthquake sumipa na sa 78. 4 na lugar sa Cavite, Quezon at Rizal nakaranas mataas na heat index kahit panahon na ng tagulan. LPA o sama ng panahon sa Eastern Visayas, posibleng maging bagyong Francisco ngayong weekend. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, inaasahan na magiging isang bagyo ang low pressure area na namataan sa Eastern Visayas. Inaasahan yan ngayong weekend. Magpapalakas yan sa southwest monsoon o hamagat. Ayon kay Lori Galicia ng Pag-asa, ang cyclone ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa linggo at tatawagin nga sa pangalang Francisco. Habang papasok ng PAR, sinabi ni Galicia na magre-record ito o babalik sa normal direksyon, kikilos patungong Japan sa mga susunod na araw. Bagamat hindi tatama sa kalupaan ng bagyong Francisco, inaasahang palalakasin naman ito ang habagat na magdadala ng mga pagulan. Ulitong namataan sa layon 2,385 km silangan ng Eastern Samar. Samantala, isa pang LPA o sama ng panahon na binabantayan din ng Pag-asa, ngunit mababa ang tsansa nito na maging isang bagyo sa susunod na linggo. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Patuloy namang nakararanas na mapanganib na heat index ang ilang lugar sa bansa, partikular na ang Cavite, Quezon at Rizal sa kabila ng panahon ng tagulan. Sa public advisory na ipinost ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Atimonan, Quezon, umabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa lugar bago mag-alas 12 ng tanghali batay sa data ng Automated Weather Station ng LGU. 38 degrees Celsius naman ang naitala sa General Nakar. Iniulat naman ng DRRMO Imus Cavite, umabot ng 43.2 degrees Celsius ang heat index sa Imus alauna ng hapon kahapon. Sinabi naman ng Public Information Office ng Taytay Rizal, ang heat index o feels like na temperatura sa munisipyo ay umabot ng 41.27 degrees Celsius pasado alas 9 ng umaga. Karaniwang nararanasan ang pinakamainit na panahon mula tanghali hanggang hapon. Pumalo na sa 78 ang bilang naman ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao.
Kasunod ito ng 10 bagong casualties na naitala sa Davao Occidental sa harap ng nagpapatuloy na validation at search and retrieval operations. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 3 sa mga ito ay unang napaulat na nawawala ngunit kalaunay na kumpirmang patay na. Kaugnay nito mula sa dating 33, ibinaba naman sa 30 ang bilang ng mga nawawala, kung saan 15 sa mga ito ay nasa Sarangani, 13 naman ang naitala sa Davao Occidental at 2 sa South Cotabato. Nasa 1,339 na ang mga sugatan. Umabot naman sa 1.5 billion katao ang naapektuhan ng malakas na pagyanig. Kasabay ng ikalawang quarter ng nationwide earthquake drill kahapon, inilunsad naman ang pamahalaan ang Harmonized National Contingency Plan upang palakasin ang kantaan sa posibleng malalakas na paglindol sa bansa. Sa ilalim ng plano, nakatakdang tumulong ang mga kalapit na rehiyon ng Metro Manila, Gitnang Luzon at Calabarzon dahil ito ang mga lugar na inaasahang pinakamatinding maapektuhan sakaling maganap na ang matagal ng pinangangambahang The Big One. Nakatuon ang drill sa pagtitiyak ng maayos na komunikasyon, koordinasyon ng mga ahensya at epektibong command and control oras ng kalamidad. Nilinaw naman ni Direktor Teresito Toto Bacolcol ng PBOX, walang direktang ugnayan ang Cotabato Trench at ang West Valley Fault na madalas na iniuugnay sa banta ng malalakas na paglindol sa Kalakang, Maynila. Binigyan din ng Direktor ng PBOX ang kahalagahan ng regular na earthquake drills para may handa ang publiko sa mga pagyanig, lalo na't halos araw-araw nakararanas ng mga paglindol ang ilang panig ng Pilipinas. It serves as another reminder that earthquakes can occur at any time. These events happen within only a few months of each other. They remind us that the Philippines remains one of the most seismically active countries in the world. Earthquakes do not occur according to our schedule. They do not wait for us to be ready. This is precisely why preparedness activities such as the National Simultaneous Earthquake Drill are conducted regularly. Naghain si House Assistant Majority Leader si Alonto Adjong ng panukalang batas na maglalaan naman ng 15 billion pesos na supplemental budget para sa 2026. Naglalain nito mapondohan ng mga programa para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng House Bill 9887, dadagdagan ng pondo ng Department of National Defense o ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa suporta sa mga efforts na gagawin sa relief, recovery at rehabilitation. Ganyan din ang pagkukumpuni at reconstruction ng mga apektadong lugar, partikular na sa Regions 12 at 11. Nakasaad sa panukala na magkakaroon din ng tig 2 bilyong pisong alokasyon ang Department of Agriculture at Department of Education, habang tig 1.5 bilyon naman ang ilalaan para sa Department of Social Welfare Development at Department of Health. Maglalaan din ng 2 bilyong piso para naman sa housing assistance at relocation program sa ilalim ng Department of Human Settlement and Urban Development upang tulungan ang mga pamilyang nawala ng tirahan dahil pa rin sa pagyanig. To beef up the support, assistance for the victims of the quake in Mindanao. We are hoping to add additional 15 billion pesos in order to, again, facilitate the immediate releases of packages, support to other sectors that have been victimized or have been affected by the recent quake in Mindanao. And hopefully we are encouraging our members to also support this measure. Nakatakdang isamite ng Department of Local Government sa Department of Justice ang kanilang report hinggil sa pagkasawi ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa Martes, June 23. Ayon kay Secretary John B. Cremulya, naghihintay na lamang sila ng karagdagan pang mga testimonya mula sa mga Ateneo players at miyembro ng coaching staff, kabilang ang dating head coach na si Tab Baldwin. Tumanggi muna magkomento ang kalihim kung sino ang dapat managot sa pagkamatay ni Baterbonia at Adili na pawang nalunod habang nagsasagawa ng training activity sa Dipakulaw, Aurora. Nang tanungin kung isa ang hazing sa mga tinitingnang anggulo ng maturidad, sinabi ni Remulla, hindi nila isinasantabi ang lahat ng mga posibilidad sa kaso. Malapit nang makumpleto o nasa 80% na ang sinasagawang fact-finding investigation ng CIDG sa pagkamatay naman ni Baterbonia at Adili.
Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr., may mga pagkakataong nakitaan ng pagkukulang ang pamunuan ng eskwelahan. Kaagdan nito, patuloy namang tinitingnan ang anggulo ng hazing na posibleng pumasok sa emosyonal na aspeto ng biktima. Kasi siyempre merong student, merong players, merong part of the school, meron yung coach, meron yung staff. So, kompletuhin natin. So, about 80%. Meron na kaming, kung makompleto na namin storya mula sa coaches, magre-recommend na kami. Iniheg naman Ateneo Blue Eagles player na si Sam Reyes na nakatanggap umano sila ng death threats. Matapos niyang isalaysay sa isang podcast ang trahedya na ikinasawi ng dalawa nilang ka-team. Inilarawan ni Reyes ang nangyari sa team building activity at kasama niyang nagkwento ang rookie player na si Kuiper Alas. Pagsasalaysay nito, tatlong malalaki at malalakas na alon ang humila sa kanila papalayo sa Pampang. Dahil din sa tatlong alon na ito, kaya nagkahiwa-hiwalay sila hanggang magsisigaw nga sila at napagtantong hindi nila maabot ang lalim ng dagat. Pag-amin ni Alas, hindi siya marunong lumangoy at inakala niyang katapusan na rin niya. Ibinahagi ni Reyes sa matinding guilt at trauma na kanyang naramdaman matapos makitang wala ng buhay ang katawan ni Baterbonia. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng National Bureau of Investigation at ang Philippine National Police sa naturang trahedya. Posibleng imbestigante ng Senado ang nangyaring pagkamatay ng Ateneo players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Naghain na si Senator Christopher Bongo ng isang resolusyon na humihiling na siyasatin ng Senado ang droning incident. Layunin ng Senate resolution na suriin ang kasalukuyang polisiya, mga safety protocol at training practices na mga athletic training at team building activities. Ito upang mapalakas ang proteksyon at kapakanan ng mga student athletes sa buong bansa. Ayon kay Senator Go, mahalagang unahin ang kaligtasan at kapakanan ng mga atleta sa lahat ng pagkakataon. Sinabi pa ni Senator Bongo, bagamat nakatutulong ang sport sa paghubog, disiplina, teamwork at kahusayan ng mga mag-aaral, dapat din ay tiyakin na lahat ng training at team building ay may sapat na safety measures at sapat na o wastong supervision. Sinabi na ng Senador na ang bagong impormasyon mula sa nagpapatuloy na investigasyon ay lalong nagpapakitang nangangailangan ng isang Senate inquiry. Pondo naman sa libreng hospital o hospital bills, inilagak sa 3 ospital sa ilalim ng B-Hope. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RS19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam, Brother Angel. Sa layuning patuloy na makatulong sa hospital bills sa mga residente ng BARM, formal na iturn over ng opisina ni BTE Parliament Deputy Floor Leader Attorney Nagib Narimbo ang pondo sa 3 hospitals, ang Notre Dame Hospital and Siena College of Cotabato Incorporated, Cotabato Sanitarium and General Hospital sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, at Dr. Ramon Pisante Clinic and Hospital Incorporated sa Libungan, Cotabato. Ayon kay Member of Parliament Narimbo, sa pagkikiisa ng Ministry of Health, naging posible umano ang simpleng pangarap niya na makatulong sa mga residente sa panahon na madalas na nagiging dagdag pasanin sa mga pamilya ang gastos sa mga admitted patients sa nabanggit na mga hospitals. Sina former Ready BARM Director Datu Norasim Narimbo at YLS Narimbo ang formal na turnover ng mga cheque sa mga hospital heads. Sa magitan ng B-Hope, maraming kababayan sa iba't ibang sulok ng BARM ang natutulungan ng programang ito na may ibsa ng gastusin sa hospital na kadalas ay problema ng mga kapuspalad na pamilya kung saan kukuha ng pambayad. Labis na pinasasalamatan ni MP Attorney Narimbo sina BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at Health Minister Dr. Jojo Snolinding sa paglalaan ng pondo sa kanyang tanggapan na kanya namang inilagak bilang pondo ng B-Hope. Ngayon darating na Lunes, maaari na umanong ma-avail ang pondong ito. May aayusin lang umano sa ilang proseso bilang guideline sa pag-avail ng hospital assistance na ito mula sa B-Hope.
Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, happy Laguna Day, ha? Pinagdiriwang po ngayong araw na ito ang Laguna Day dahil po sa birthday ni Dr. Jose Rizal. Okay. Magandang umaga kay Lynn Bill. Diyan po sa Santa Cruz, sa Laguna. Yan, ha? So mga taga Laguna, happy holiday pala ganyan. Laguna Day. Magandang umaga, Pilipinas! Dahil magnabigan sa mga suki natin dyan sa San Mateo, Isabela. Magandang umaga sa mga taga Lloydsminster, Alberta, Canada. At magandang umaga din po sa mga taga Kalumpit, Bulacan. Magandang umaga po sa mga okay, sa mga taga Kinapawan City. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, alas 4:20. Inatasan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mga gaming operators at iba pang kaugnay na sektor. Palitan ang kanilang responsible gaming advertisement ng mga material na nagpo-promote ng 24/7 National Problem Gambling Helpline. Sa memorandum na inilabas ng Gaming, Licensing and Development Department o GLDD nitong Hunyo 9, ipinag-uutos ang PAGCOR sa mga licensing, mga supplier, gaming system administrator, gaming venue operator at iba pang concerned entities na gamitin ang advertising template para sa National Problem Gambling Helpline. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, saklaw ng kautusan ang mga billboards, wallscape, digital display at iba pang off-the-home advertisement platforms na may kaugnayan sa gaming. Dapat mapalitan ang lahat ng mga advertisement bago sumapit ang Hulyo 15 ng taong kasalukuyan at mananatili ito hanggang Setyembre 15 ng taong kasalukuyan. Nilinaw rin ni Chairman Tenco na hindi kailangan ng approval mula sa Odd Standards Council para sa MPGH advertisement, bagamat na maglalabas din ang konseho ng exemption certificate. Inatasan din ang mga sakop ng kautusan na magsumite ng status report tungkol sa pagpapalit ng kanilang mga advertisement gamit ang itinakdang reporting template. Dapat isumite ang accomplishment report sa GLDD bago pagsapit ng Hunyo 16. Ang hindi susunod ay maaaring maharap naman sa kulang parusa at iba pang regulatory sanction. Ay mga misis! Mga misis, sa may araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo si Christine Reyes, masayang masaya sa kanyang love life dahil sa biyaheng kasala na. Balita mo lang kay Morley Alinio. Morning, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Well, masayang-masaya si Christine Reyes sa takbo ng kanyang love life. Matapos na mawala ang kanilang relasyon ni Alika TV, eto ngayon, happy-happy ang puso ni Christine dahil meron siyang Gio Tiongson. Si Gio Tiongson ay nagpropose na pala sa naturang aktres. At take note, Kuya Angel, sa first quarter ng 2027, nakatakdang magpakasal si Christine kay Gio. Pero isang simpleng kasalan lang daw. Hindi bonggang-bongga na tulad sa mga nangyayari sa kasalan sa showbiz. Mas gusto daw nito si Christine yung intimate. Simple lang. Yung mga nandoon lang yung kaibigan niya, kamag-anak niya, ganun lang kasimple. Ayaw daw niya ng bonggang-bongga. Mas naniniwala kasi itong si Christine na solido ang
kasal. At hindi ito basta pinakikita lang sa mga tao, dapat daw nasa puso. Kaya naman, sabi nitong si Christine, sana nga wala ng urungan. Sana nga si Gio Tiongson. Sana nga si Gio Tiongson na ang lalaking ibinigay sa kanya ng Diyos. Iyan ang ating DZRH Showbizatis News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Mga mamis, laundry day today ha. Kung ito ka makapag makapit, medikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. At mapahirapan ang self kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stainaway formula, tanggal ang matitinding mantsa based on sa chocolate, mud, and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. Mas pinalawak pa ng Bureau of Customs ang healthcare access sa kanilang mga tauhan. Kasunod ito ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng kawanihan at ang Philippine-Chinese Charitable Association Incorporated na naglalayong mabigyan ng mas abot kaya at mas accessible na medical care ang mga kawani ng Bureau of Customs. Sa ilalim na naturang kasunduan, maaaring maka-avail ng discount ang mga BOC personnel sa medical consultation, emergency treatment, hospital room accommodation at ilang diagnostics services gaya ng laboratory tests, pulmonary procedures at x-rays sa Chinese General Hospital and Medical Center. Para ma-avail ang naturang benepisyo, kailangan lamang ng BOC personnel na magpresenta ng valid ID. Ganyan din ang written referral o endorsement mula sa Medical at Dental Division. Sa mga emergency situation na nangangailangan ng agarang atensyong medikal, maaaring dumirekta sa ospital, walang prior referral at ihahabol na lamang ang mga kinakailangan requirement. Sinabi ni Commissioner Ariel Nepomuceno, prioridad ng kawanihan na mapangalagaan ang kanilang mga empleyado na niya'y silang nasa likod ng magandang performance ng Bureau of Customs. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo ng carrots mula Benguet at Mountain Province bumagsak dahil sa pagbaha na naman ng imported na carrots. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat Romy. Kinumpirma ng League of Associations of La Trinidad Benguet Baseball Trading Area Incorporated na bumahan na naman ng mga karton ng imported na carrots ang mga bagsakan ng gulay sa Balintawak, Maynila at Sariaya, Quezon mula Hunyo 17 hanggang 18 ng taong kasalukuyan. Anila, nagresulta ito sa bagsak presyo ng mga inaning carrots na mga magsaka sa Benguet at Mountain Province. Sa 2 araw ay 20 pesos bawat kilo. Ang first class na carrots, bagaman may ilang naihabol na 38 pesos bawat kilo at ang kategorya na medium lumpia ay 8 piso. Kaugnay nito, nananawagan ng mga grupo na magsaka sa Benguet at Mountain Province kay Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na kumilos sana para tuklasin kung merong permit ang mga naipasok na carrot mula sa ibayong dagat. Inihinala nila na posible umanong isinabay ang mga puslit na gulay sa mga ipinahayag noon ni Secretary Laurel na mag-import ng carrot para mabalanse ang mataas na presyo. Kahapon, June 18, maraming hindi nabentang carrot sa La Trinidad Benguet. Bagugunita na nanawagan ang liga sa DA noong pangbuwan ng Mayo na wag sana nilang ituloy ang mag-angkat ng carrots at iba pang gulay dahil malaki ang magiging epekto nito sa pagkakakitaan o hanap buhay ng mga lokal na magsasaka. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Romy Josegina. Papalo up natin yan mamaya, ha? May naman sa 1,400 na mga drivers sa Eastern Visayas makikinabang sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, magit 1,400 driver at mga manggagawa sa sektor ng transportasyon rin also ang makatanggap ng tulong sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o TUPAD program. Sinabi ni DOLE Regional Information Officer Norma Rico Estemiano na layunin ng programa na matulungan mga driver na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at iba pang gastusin sa transportasyon. Sa ilalim ng programa, makakaroon ng 20 araw na temporaryong trabaho mga beneficiaryo. Kapalit nito, makakatanggap sila ng mahigit 9,000 pisong sahod o ayuda. Umaasa ang DOLE na makakatulong ang programa upang
maibisan ang pinansyal na problema ng mga driver at mapanatili ang kanilang kabuhayan sa kabila ng hamon ng ekonomiya. Patuloy naman ang ahensya sa pagpapatupad ng mga programang nakatulong o nakatuon sa mga sektor na higit na nangangailangan ng suporta mula sa pamahalaan. Na dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DJ Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat na Jimmy. Pilipinas ang oras, 30 minuto na makalipas ang alas 4. Isinugod sa ospital ang 89 na kadete ng ROTC matapos makaranas ng sakit sa tiyan at pagsusuka sa gitna ng isinagawang training sa Campa Adriano Hernandez sa Dingle, Iloilo. Ayon sa Philippine Army, pinaniniwalaan mula sa kinaing pork adobo ang dahilan ng biglang pagsakit ng tiyan ng mga nasabing kadete. Nasa mabuti naman at stable na kalagayan ang mga nasabing kadeta at inaasahang makalalabas ng ospital. Sa ngayon, iniimbestiga na ang tunay na posibleng dahilan ng pagkakasakit kasama ang pagsuri sa mga nakuhang sample ng pagkain. Sa kabuuan, 900 cadets ang kasali sa training camp mula sa iba't ibang paaralan sa Panay Island at Negros Occidental. Tumaas ng 25.3% ang stunting rate ng mga batang edad 5 taong gulang pababa sa bansa. At batay ito sa 2025 updating survey results na inilabas ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, isa sa bawat 4 na bata edad 0 hanggang 59 na buwan ay bansot. Ala? Ikinakaalarma naman ito ng Second Congressional Commission on Education o EDCON 2. Iginiit na ang lumalalang nutritional status ng mga bata ay tinuturing na isang high public health concern. Sa pag-aaral ng EDCOM 2, binigyan din ito na ang malnutrisyon sa unang taon ng lumalaking bata ay may malaking epekto sa cognitive development, language acquisition at kahandaang matuto. Kitang EDCOM 2, ang stunting o pagkabansot ay nananatiling isa sa pinakamalakas na predictors ng poor educational outcome sa hinaharap. Kawawa naman yung mga Pinoy na bata, no ha? Kulang na nga ng height, ha? Wala pang comprehension. 32 na makalipas ang alas 4 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Na nga pa po ang ultabayo, ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na dalubhasan na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng matoksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultabayo po ay nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pag magandang tulog, magandang gising. Pag magandang gising, abay syempre magandang ating mood sa araw. May protection tayo laban sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. At kung may mga concerns pa ho kayo, ito, numero na pwede yung tawagan, ha? Mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong kung kayo po ay magte-text. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug Store, HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka nga po ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinbang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA, CFRR permit number 0981-07-2025. Mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hita, bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May peking dentista timbog sa operasyon sa Davao de Oro. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun.
Maibuntag usab Kuyang Angel, arestado ang isang 35 anyos na lalaki matapos magtuhang nagsasagawa ng dental procedures nang walang kaukulang lisensya at otorisasyon mula sa gobyerno sa isinagawang operasyon ng mga otoridad Hunyo 17 sa Barangay Anibungan, Maco, Davao de Oro. Pinangunahan ng pinagsalin na pwersa ng Island Garden City of Samal Police Station, CIDG Davao de Norte, IGACO Sub-Office at Super Health Office ng Babak District ang operasyon alas 7:37 ng gabi na nagresulta sa pagkakadakip ng suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 9484 o ang Philippine Dental Act of 2007. Nakumpiska mula sa kanyang pag-iingat ang iba't ibang kagamitan at materyales na ginamit sa paggawa ng pustiso at iba pang dental procedures na may tinatayang kabuuang halaga ng humigit kumulang 7,000 piso. Kasalukuyang nasa kustudiya ng kapulisan ang suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya habang inihanda ang kakulang kaso laban sa kanya. Patuloy namang pinalahanan ng mga otoridad ang publiko na tiyaking lisensyado at rehistrado ang mga dental practitioners upang mapangalagaan ang kanilang kalusugan at kaligtasan. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Dalawang opisyal naman ng Philippine Coast Guard arestado sa isa pong entrapment operation dahil sa pangungutong sa Palawan. Detalye ng balita mula kay Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Tin. Good morning, Kuyang Angel. Bistado sa pangingikil ang dalawang opisyal ng Philippine Coast Guard o PCG matapos mahuli sa ikinasang entrapment operation ng Puerto Princesa City Police sa Barangay Liwanag, Puerto Princesa City, Palawan. Sa ulat ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagugat ang operasyon sa reklamong extortion laban sa dalawang PCG official na may ranggong ensign and petty officer 3rd class at naka-assign sa Provost Partial Unit Palawan. Nasa kustodiya na ng Police Station 1 sa nasabing lungsod ang mga naarasong suspect para sa dokumentasyon at investigasyon. Pagitiyak naman ni Cayabyab, hindi kailanman kukonsidihin ng PCG ang ganitong mga iligal na gawain sa kanilang hanay. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. One entry, one exit policy nakatakdang ipatupad sa mga geographically isolated disadvantaged areas sa Las Navas, Northern Samar. Bakit naman? Alamin natin ang dahilan mula kay Jane Galit Bantayan. RH34, may buntag ni mo, Jane. Naglunsad ng meeting ang local government unit ng Las Navas, Northern Samar, ang bumubuo ng Municipal Task Force to End Local Commerce Armed Conflict o MTFL-CAC upang pag-usapan ang pagpapatupad sa nasabing bayan ng One Entry, One Exit policy ng mga geographically isolated at disadvantaged areas sa naturang bayan. Sa kasalukuyan, ang nasabing bayan ng Las Navas ng 2nd District ng Northern Samar ay hindi pa rin naidideklara na insurgency-free o stable internal peace and security condition dahil sa presensya pa rin ng New People's Army. Dumalo sa nasabing meeting ang mismong mayor ng naturang bayan, si Mayor John Filbertan, chairman ng MTFL-CAC at mga barangay chairpersons. Kabilang din sa dumalo ang department heads, MLGOO, Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, at naroon din sa nasabing pagpupulong ang Bureau of Fire at Philippine Army. Ang pagpapatupad ng One Exit o One Entry, One Exit policy ng geographically isolated and disadvantaged areas ay upang palakasin ang seguridad at pagbabantay sa mga access points ng nasabing mga lugar upang mabantayan at matiyak na ligtas ang mga residente sa anumang pagbabanta ng mga lawless elements. Inihain ang isang resolutions sa pagpapatupad dito. Ang ordinansa ay isang sinangayunan mismo ng barangay at ng municipal mayor. Patuloy naman ang minimiting pagiging peaceful, resilient at maunlad na bayan ng Las Navas, Northern Samar. Ang pagpapatupad ng One Entry, One Exit policy, bunsod naman ito ng mga naganap na security incidents ng mga nakaraang taon, kabilang dito ang pagpatay sa mga inosenteng civilians. Nagbunga ito ng takot sa mga residente at nagkaroon ng malaking epekto sa kanilang economic activities, lalo na sa pagsasaka at iba pa nilang kabuhayan sa rural communities.
Nagapahayag naman ang mga kasundaluhan mula sa 19th Infantry Battalion na mananatili ang kanilang pagbabantay at pagbibigay seguridad hindi lamang sa bayan ng Las Navas, Norte Samar, ngunit sa buong lalawigan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34, Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane. May nga sa mga katuranda na sa Negros, halong Kamudra. Yellow alert sa Visayas, hindi na daw po aabutin ng Agosto. Sabi po ng DOE. Promise ha? Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle? Inaasahan ng Department of Energy na matatapos na ang mga yellow alert sa Visayas bago matapos ang Hulyo at hindi na aabot ng Agosto. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakaambana ang pagbabalik serbisyo ng 150 megawatts na PEDC Unit 3 sa July 3 na magkatutulong para mapatatag ang power supply condition sa Visayas. Tinatrabaho na rin anya ng gobyerno ang immediate deployment ng 260 na megawatts na capacity support measure sa rehiyon, sapat para pailawan ng mahigit 1.2 milyong kabahayan. Magkakaroon din, sabi ni Garin, ng deployment ng 170 na megawatts na battery energy storage system at installation ng 20 megawatts modular diesel genset. Sinabi ng Energy Secretary na naghahanap sila ng solusyon at pansamantalang relief habang isinasagawa ang mga medium at long-term intervention. Kaya naman doble kayod anyang DOE at iba pang ahensya ng gobyerno upang mapabilis sa mga hakbang na kinakailangan. Ang prioridad, sabi ng kalihim, mabigyan agad ng ginhawang ating mga kababayan sa Visayas at maiwasan ang mga aberyang dulot ng kakulangan sa supply ng kuryente doon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Giselle. Tulak naman ng droga sa Kalasyaw, Pangasinan, arestado. Mahigit sa 34,000 pesos na laga ng shabu ang nakumpiska. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan ko yung Angel. Nasa kustodiya ng Kalasyaw, Pangasinan Police Station ng 34 anyos na binata na residente ng poblasyon sa nasabing bayan matapos itong maaresto sa inilatag na bypass operation ng PNP. Sa ulat ni Kalasyaw ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Crodel Gabatin nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit matapos makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1 at isang nagkunyaring buyer at binintahan ng suspect na isang plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5 gramo na may street drug price na 34,000 pesos kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Nasamsam sa akusado ang mark money at ang cellphone niya na gamit sa illegal niyang aktibidad. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ika-41 anibersaryo naman ng Huelga ng Bayan laban sa BNPP gugunatain sa 2 araw na pagkilo sa lungsod ng Balanga, Bataan. Ngayon, iba ng direksyon ha. Mukhang magkakaroon na ng unang auction para po sa nuclear energy. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Gugunitain ngayong araw ang ika-41 anibersaryo ng Huelga ng Bayan laban sa Bataan Nuclear Power Plant BNPP sa pamamagitan ng 2 araw na serye ng mga talakayan, pagninilay at pagkilos na isasagawa sa lungsod ng Balanga sa Bataan. Ayon sa mga organizer at kay Derek Cabi, convenor ng Nuclear and Coal-Free Bataan, nananatiling matatag ang pagtutol ng mga mamamayan sa muling pagbuhay sa BNPP at sa mga panukalang paggamit ng mga teknolohiyang nuklear, kabilang ang small modular reactor. Mahigit 4 na dekada matapos ang makasaysayang pagkilos noong 1985. Isasagawa ang mga aktibidad kasunod ng No Nukes Asia Forum 2026 na magbibigay diin sa mga usapin ng kaligtasan ng mamamayan, pangangalaga sa kalikasan at patuloy na pagtutol sa paggamit ng enerhiyang nuklear sa bansa. Danny Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga.
Ipinagpapasa Diyos na lamang ni Senator Bongo ang kanyang kapalaran sa gitna ng mga ugong na naman na may inilabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Kaugnay ito ng pahayag ni Davao City Representative Polo Duterte na ayon sa kanyang reliable source, aarestuhin na ang senador kabilang ang dalawang dating police officials. Samantala, nanindigan naman si Senator Go na walang koneksyon sa kanyang trabaho bilang Special Assistant to the President ang may kinasang operasyon ng pulisya sa panahon ng Administrasyong Duterte. Si Angeline Quinto, graduate na sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Congratulations! Ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Kung gugustuhin, magagawa ng paraan at yan ipinatunayan ng magaling na singer na si Angeline Quinto na nag-graduate sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management sa Immaculada Concepcion. Ipinagmalaki ito ni Angeline na ipinost sa kanyang social media account. Ginamit pa niya ang pamagat ng awitin niyang Sa Isang Pangarap. Bahagi na ipinost niya sa kanyang social media account ang sabi nito, "Di pa rin makapaniwala sa aking nakikita lahat ng panaginip ko ngayon may kasagutan sa kabila ng puyat at pagod kasabay ng pagiging nanay kay Silvio at Sylvia, kasabay ng mga shows, music events, out of town and out of the country, shoot ng series, kinaya. Maraming salamat sa pamilya ko, Nanreb," itong kanyang binanggit niya ang kanyang asawa, Silvio at Sylvia, ang dalawa nilang anak. Kayo, sabi niya, ay pinakamalaking inspirasyon ko. End of quote. Nagpasalamat din si Angeline sa mga professors niya na kung saan ay napatunayan din niyang wala sa edad kung gusto mo talagang makapagtapos ng pag-aaral. Nagpasalamat din si Angeline sa mga fans at supporters na patuloy na tumatangkilik sa kanya, kaya marami pa rin siyang trabaho at nagagamit niya ito pang tusto sa kanyang pag-aaral at para na rin sa kanyang pamilya. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! Ay magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan po sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga Pilipino dyan po sa US, good morning! Ma'am Evan lang sa Las Vegas, good morning. Ang ating Midnight Singers na sa San Diego, California, magandang umaga ho sa inyo. Tuloy niya lang yung inyong magaling na roadshow. Sa mga suki natin dyan sa New York, sa New Jersey, yan, sa mga suki natin sa Canada, yung mga taga Lloydsminster, Alberta, Canada, good morning. Baka pabalik na ho kayo ng Pilipinas, lalong-lalo na mga seafarers natin, huwag nang magpasalubong na imported at tsokolate, meron po tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ang mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate ha. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Napag-uusapan na lamang din po ang tulong ng DTI at saka ng DOST. Alam ba ninyo, meron pang isang natulungan ang DTI, yung Durian Master, yung mga produkto ho ng Durian Master ni IJ Estela. Si IJ Estela ay nagdiriwang naman ng kanyang 20th birthday ngayon. Hindi na bata si IJ, binata na. Ayan, happy birthday kay IJ Estela na ngayon po ay nag-aaral dyan sa De La Salle University. Ayan, IJ, tuloy mo lang yan. Pakagaling ng bata ito. Ang daming mga dinidevelop ng mga produkto galing po sa iba't ibang mga agricultural products ng Mindanao. Congratulations, LJ, and happy birthday. Birthday din ngayon ng isa pang taga Mindanao, si Dr. Vincent Lucero. Ayan, si Doc Vince naman,
napakabait na tatay, ano ha? Ang mga chikiting nito ay nag-aaral din ngayon dito sa Lasala. Yan, ha? Doc Beans, happy birthday, binabati ka ng dekada 80. And speaking of dekada 80, nagpapasalamat to ang Batch 83 kay Governor Lala Mendoza sa kanyang patuloy na pagsuporta sa mga activities ng dekada 80. Kahapon po pinulong ni Governor Lala Mendoza ang mga opisyal ng Batch 83. Ayan, para nga sa nalalapit na event ng dekada 80 sa August. Ayan, kasi fruit season ho ng August kaya magsisiuwi yung maraming mga miyembro ng dekada 80 sa Kinapawan City. Ayan, Gob, thank you very much. Magandang umaga, Pilipinas! Pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara tatagal pa ayon naman kay Attorney Michael Poa. Detalye na balita mula kay Raymond at Paa sa Aris 28. Raymond, good morning. Tatagal pa ng ilang araw ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay nang nabigo silang matapos kahapon ang pagmamarka ng mga ebidensya. Ayon kay Attorney Michael Poa ng depensa, hindi natapos ang marking ng mga ebidensya at nakahanda silang bumalik sa araw ng Lunes at Martes. Iisang article of impeachment pa lamang ang kanilang natapos na markahan ng mga ebidensya. Paliwanag ni Poa, ginagawang pre-trial conference para sa mas mabilis na pag-usad ng pagdinig. Pinabulaanan nito na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng prosecution na kinabibilangan ng mga kinatawan ng Kamara de Representantes at ng Depensa o mga abogado ni VP Sara. Normal lang ang hindi pagkakaunawaan ng Depensa at prosecution. Hindi lang ito nangyayari sa impeachment case, kundi pati na sa mga ordinaryong kaso na dinidinig sa korte. Narito si Attorney Michael Poa. I just want to make clear na normal naman na syempre may arguments on both sides, pero hindi naman natin masasabing tension na talaga yon. It was really, it's normal in any pre-trial, even in hindi lang sa impeachment, pero sa mga regular na mga kaso, normal naman yung mga ganung bagay. Wala namang personalan yan, trabaho lang. In fact, isa pa kami ng prosecution. So, wala naman po tayo naging nakitang problema. Ito si RH28 Raymond at Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ang tropang pogi ni Sherin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Pulang Lupa 2 sa Las Piñas City. Yan sa mga taga Pulang Lupa 2 Las Piñas City. Lakasan nyo ng inyong radyo telebisyon. Nag-iikot dyan si Sherin kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay antipodis. Ayan, antipodis. Ang ating word of the day sa Tagalog daw po ay antipoda. Saan kaya nanggaling itong antipodis ni Sherwin Alparo? Mamaya malaman ho natin kung saan nanggaling itong kanyang word of the day. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dr. Camille Garcia, isa pong clinical psychologist, kasama na ho natin. Doc, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Angelo. Opo, thank you again for joining us, ha. Doc, kahapon kahapon, ito pang mga nagdaang araw, ang dami na yung mga balita na involved ang mga bata, may mga batang nasa grade school, involved sa mga violent activities. Katunayan, itong pinakahuli, isang grade 8 pupil na naksak ng mga grade 5 students, dahil daw po sa pambubuli. Okay. Nung kapanahon na naman natin, Dok, wala namang ganito. Hindi ko sinasabing walang bully ng mga panahon natin. May mga bully din ho naman. Pero why is this so violent? Siguro ako, basically, nakikita ko yung influence talaga ng social media. Pero kasi the fact na
yung mga ganyan, nakikita nila, masyadong explicit kasi kung minsan sa sa SOCMED ang mga, kaya nagkakaroon tinatawag na copycat syndrome. Na pag kung ano yung nakikita nila, nagagaya nila. Kasi una-una, wala namang censorship ang ang SOCMED. So definitely, alam mo na talagang mas they're into it, mas nasa-challenge sila. Tapos kuminsan nape-pressure with yung mga nakukuhang mga kaibigan or connections sa SOCMED. So malaking factor din yun. Although hindi natin inaalis yung possibility na bakit walang gabay ng mga magulang ngayon or bakit hindi talaga umaabot sa punto na kasi noon takot tayo Sa bagay, no? Oo. Makakita ka lang ng walis tingting at saka walis tambo, ano ka na kagad? Nanginginig ka na nga, ninenervyos ka na. Iiwas ka na gumawa ng kalokohan. Oo, nandun yung talagang sasabihin nga na noon, sasabihin mo kahit na paano may parusang papaluin ka talaga, merong sinturon na talagang aano sa'yo. Pero ngayon kasi, di ba, nakakalungkot isipin na although na sinasabi nga lalo na dun sa kung marunong ang mga bata, pag tinignan nila yung RA, RA 9433 or 9344 na yung tungkol sa juvenile na pagdating ng 15 years below, hindi talaga sila pinoconsider na pwedeng ikulong. Dahil kasi nga, juvenile, parang gano'n. At the same time, sa totohanan, siyempre na pag gano'n yung nakikita ng mga bata, hindi pa naman ako makukulong, hindi pa ako 15, hindi pa ako 16. Do we need to revisit the law? I guess so. For reasons na, alam mo, mga bata ngayon, mas reasonable, mas grabe yung. Tapos, siyempre, pagdating sa ganyan, pag may ginawang kalokohan or whatever na sabihin natin krimen, napupunta lang sa barangay, tapos community service, tapos kumisan pinagtatawanan pa yung ginagawang serbisyo na ganyan. So, hindi talaga kumisan nabibigyan na talagang pinatutupad yung tama, parang gano'n. Kaya hindi siguro rin nadadala ang mga kabataan ngayon. At saka, siyempre, di ba, mas matindi yung mga gang na sinasabi nila, malaking factor din yun. Kasi parang lumalakas ang loob ng isang bata pag miyembro ng gano'n dahil feeling nila, protektado sila. Ma'am, meron bang kasi sasabihin naman ng ating mga nung mga pabor sa Juvenile Delinquency Act, dapat science-based, evidence-based. Do we have sufficient number sa inyong mga pag-aaral that will justify the revisit of the law? And not necessary na naman babaguhin, but we revisit siguro as to what are the punitive measures na pwede natin baguhin, di ho ba? Siguro sa maaaring wala akong hawak na statistics, pero siguro kung titignan na lang maigi, in comparison nung tayo ng panahon ng COVID, ang tindi ng biglang pagtaas ng krimen. Kasi nung COVID, siguro talagang malaking factor din na nasa loob ka lang ng bahay, hindi ka gumagawa ng mga bata, pinipilit na mag-online classes, hindi talaga pinalalabas. Tapos eventually, pagdating ng 2024, pinakita doon sa statistics na talagang tumaas yung krimen ng mga children in conflict with law. Lalo na ngayong 2025. Siyempre ngayong 2026, wala pang statistics behind it. Pero sa yung children in conflict with the law, malaki yung naging pagtaas nito after ng COVID. Wow. So, anong study yan, ma'am? Sa mismo, sa children in conflict with the law, meron silang statistika na nagsasabi kung gano'n dumami yung mga kabataan na talagang na-involved sa krimen. Kasi before, wala namang, nung panahon ng COVID, siguro kahit naman siguro tayo, hindi naman talaga umaabot sa punto merong mga magnanakaw ng mga bata kasi nasa loob lang ng bahay. And then, talagang harap-harapan na sinasabi na naalala ko na na-interview ako before noon, yung mga umaakit pa ng mga truck para kumuha ng... Ang dami niyan ngayon. Yung mga gano'n, nakakatakot na parang, saka yung talagang kumisan ako, muntik na kami noon na talagang buti na lang nakalock yung sasakyan namin. Pinipilit buksan yung pintuan ng sasakyan kahit na paandar. Wow. Yung mga tipong mga gano'n. Saan yan, ma'am? Saan yan? Saan nangyari? Ha? Sa EDSA mismo. Along EDSA? Sa Mesyo. Along EDSA. So, paalis na kami. Yung
kung kailan about to go, yung, di ba, naka-stop. Tapos na malapit ka, ganun lang. Tapos pag biglang, yung ginagalaw na pilit yung pinto. Siyempre, kahit na alam mo nakalakad, nakakatakot, di ba? Okay. Meron namang initiative na ginagawa ngayon ang DICT, ang mga providers, dito ho sa ang tawag diyan, online platforms. Hindi pa ba sapat yun, yung mga restriction? Although sa ibang bansa, di ba, 16 years old, sa sa Canada ba yun? Basta sa ibang bansa, ang mga bata pinagbabawalan ng gumamit na ng any form of platform. Kung hindi ma-regulate, talagang pinagbabawal na sa kanila. Dito sa atin, medyo hindi siguro, kasi sigurado maraming papalag. But would you recommend? Oo, totoo yun. Sana nga magkaroon ng ma-regulate. Okay, hindi ko sinasabi na talagang completely hindi talaga gagamit, pero ma-regulate. Pero kung titignan mo maigi, pumunta ka sa mall, 'di ba? Ang mga gagawin ng mga tawag nito, ng mga magulang, binibigyan talaga ng gadget, ng mga gadget ng mga bata, hawak-hawak pang ganun. Tapos sasabihin habang may kausap si magulang, nandito na printing nag-explore. Ako nalulungkot din ako dahil kasi hindi yun na naging problema ko ngayon, Angelo, dahil kasi lately I was parang meron ako naging client na magulang dahil kasi yung anak niya na 7 years old is into porn addiction. Wow! 7 years old? Yes. Di ba, imagine mo, sabi ko, porn? Sabi ko, teka, paano na gawin ng access yan? na ano pa nga ako. Tapos, nasagot yung nanay na at fault siya. Dahil kasi sabi niya, parang hinayaan niya dahil kasi yung anak niya, merong medical condition, hindi nakakapasok. So, siya yung nagbigay ng privilege na maging ganun yung na hindi niya napapansin na nag-explore na masyado yung anak niya ng kung ano-ano. Lalaki yung anak niya? No, babae. Ay, babae. Nakakalungkot. Wow. Oo. Tapos masyado ang paggamit ng AI, nakakausap na nila, bakit may boyfriend na AI? Ano ba naman to? Dapat siguro itong inuuna ng ating mga mambabatas, stronger laws and stronger policy. Kasi kung nakarating kaya kay Secretary Banoy itong problemang ito? Secretary Banoy, sa DICT, iba pala si Secretary, mamaya, i-relay ko rin ho sa kanya. Secretary Aguda. Alam mo siguro yun, isa sa mga talagang nalulungkot ako kasi hindi lang siya parang ngayon, di ba sasabihin mo gano'n, anong problema? Na-addict sa internet. Hindi na ngayon yun. Nakakatakot. Na-addict po sa porn ang mga ibang mga bata. Dahil sa access na yan. At saka tama ho kayo, lalong-lalo na kung nasa formative years, ikalalakihan nila yan. Yun ang magiging mindset nila sa paglaki. Oo, totoo yan. Siguro maganda rin, Angelo, na ma-discuss mo rin din yan. Kasi ako nga, nagulat ako na parang, Sabi ko 7 years old, wala akong kamuwang-muwang tungkol dyan. Ay, ano ba yan? Oo. Sige, Doc, teka muna. Ayoko matapos yung linggo na medyo frustrating yung ating mga development. So, Doc, thank you very much. Thank you for joining us. Maraming salamat po. Thank you, man. We'll find another time, Doc, para pag-usapan natin itong mga usaping katulad ho nito. Thank you. Maraming salamat po. Si Dr. Camille Garcia, isa pong clinical psychologist. So, dalawang problema. Number 1, mukhang kinakailangan talagang i-revisit na natin ang Pangilinan Law, yung Juvenile Delinquency Act. At kasi iba ng mindset nga ng mga bata ngayon, ang tatapang na. Bakit? Hindi naman kami makukulong. 15 years old lang below kami. Di ba? Kaya, pumunta ho kayo dito. Dito na sa may kahabaan ng Ross Boulevard. Nagkalat pa rin ho yung mga, yung mga kabataang basta na lang sumasampa sa mga truck pagkatapos magnanakaw. Broad daylight yan, katanghalian tapat. Ginagawa nila yan. Tapos eto nga, yung huli, grade 8 pupil na hindi kinaya yung pambubuli, nanaksak
ng mga estudyante sa grade 5. Magandang umaga, Pilipinas! May winner na si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at nanalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Isa pa, sabi ni Sancho, sabi niya, hindi na rin nagagamit ang mga book sa school dahil sa cellphone na ang ginagamit. Ayan, nasa Barangay Pulang Lupa 2 sa Las Piñas City, si Sherwin Alparo. Sherwin. Dito naman parang wala na mga bully sa mga mga estudyante rito pag umaga. Saan? Pero nung araw kasi kapag may mga bully, iniiwasan na 'yan, 'di ba? Parang ikaw na lang lalayo para hindi ka na mabully. Nabully ka pa rin kasi nandun yung takot sa sarili mo. Di ba? That's another Mabully ka na rin kapag binuli ka. Parang silent bullying yan. Oh. Pero ito si tatay dito mabubuli. Seryoso Dahil si tatay. ngayong umaga, ipila to dapat sa pila ng bigas. Pero ngayon, biro mo, sabi niya kanina, nung nakikinig siya sa programa mo, pag alis siya ng bahay, na sana matsyempohan niya yung namimigay ng papremyo. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Pangalan niyo po? Guido Elpides. Idil. Guido Elpides Jr. Edhil. Elpides. Yan, si Tatay Hill. Ayan. Elpides. Kayo ba nabully din kayo nung araw? Lagi po, lagi. Bakit? Pero bata pa yon. Bakit kayo binubuli? Paano kayo nabubuli ng tay? Ay, noon pa yon, nung bata pa ako. Pero ngayon matanda na, hindi na. Ako nung bata... Ako na nabubuli. Nung bata din ho kami, nabubuli ako madalas eh. Mantakin mo, pagka dumadaan ka, sisigawan ka, pogi! Diba? Alam mo naman... Ano ka ba, diba? Alam mo namang hindi to... Sisigawan ka lang ng pogi. Alam mo namang hindi totoo. Alam mo iniinsulto ka lang eh, diba? Masyado ka naman. Dati ang pogi, aso yun Sige. Teka. Bigay mo na yung premyo natin, Sherwin. Dahil sino pa rin mong announcer sa umaga sa DZRH? Ay, umalis nga ako dun. Siya pinapakinggan ko eh. Okay. Sir Angelo. Anong probinsya niya tayo? Meron kang 1,000 pieces. Ayan. Maraming salamat, Angelo. Sir Wala Angelo. naman. Tay, anong probinsya mo, tay? Inaubos ko na. Anong probinsya mo, tay? Bicol po, Bicol. Bicol, Oragon! Ay, Ginoo. Oo. Kadakol mga. Kadakol ng dyan, mga Bicolanong announcer. Saan ka sa Bicol? Sa Camsor. Camsor. Camarines Sur. Camarines Sur. Kababayan mo pala si Boss Cesar. Cesar. Boss Cesar Chavez, si Dr. Cesar Chavez. Yan. Bicolaro rin yan eh. Oo. Sa Sininya, Taduran. Ayan. Ay, wala pala Sininya din. Doon na tayo sa ating word of the day. Baka kung sino pang mabati ni tatay. Pero kailangan makuha mo yung ating word of the day para makuha mo yung ating medium component. Okay. Hindi po okay. Antipodis. Yun. Antiporda. Hindi, si Benji yun. Si Benji Antiporda yun, hindi Antipodis. Ayan. Antipoda sa Tagalog kasi. Antipoda. Antipodis kasi magkabilang bahagi ng mundo. Yun. Saan mo naman napulot yan, Sherwin? Kasi ngayon nasa kabilang bahagi ng mundo si President BBM. Diba? Ay, oo nga pala. Nandun sa Russia. Oo. Sige, use antipodis. Use antipodis in a sentence, Sherwin. Hindi, knock-knock na lang. Doon sa, batay sa awitin ng Eraserheads. Ano? Hanggang sa dulo ng mundo. Di ba yun? Hanggang maubos ang ubo. Asa na antipoda dun? Kabilang dulo ng mundo. Yun. Antipoda.
Sige na. Sige. Okay, go. naman, Dahil meron si Dulo ng Metro Manila. si Joy Jun. Si Joy Jun naman is nasa Joy Jun is in Antipodes and about to report. Yan. Wow. Sa Amerika nga pala, di ba? The other side of Pacific Ocean. Okay. Okay. Pero dahil ako may ating word of the day, eto meron kang medium component at sa atin ang Astron, alagang maasahan. Yan ang pinakabago modelo ng Astron, ang SunMax, na ibibilad mo lang sa araw. Pwede ka na makinig sa DZRH. At hindi lang yan, meron ka pang tatanggapin na grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At meron pa ang pinakamabango na Charm Popcorn Purple Eternity. Bangong kabloom, hatid sa atin ang Charm Popcorn pag ginamit natin sa pagbabanlaw sa ating mga labahan. At syempre, ang lalabhan natin gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH T-shirt. Maraming salamat po sa DZRH. Mabalos tayo. Palmonis. Mabalos tayo, ha? Mabalos. Okay. Maraming salamat Tatay Hilet sa mga nais manalo ng 1,000 pieces. Lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa sunod dating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo! Engineer Ray Taladro, sandali lang ha, dahil kanina pa naghihintay si Joyjon ako, live na po sa Washington. Joyjon, good morning! Maupay nga aga, Kuya Angel, formal nang nilagdaan ni US President Donald Trump sa Palace of Versailles sa France ang isang 14 na point interim agreement kasama ang Iran at layunin ng kasunduan ito na tapusin ang digmaan at buksan muli ang Strait of Hormuz at pigilan ang tuluyang pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya. Sa panig naman po ng Iran, Kuya Angel, mga kababayan, pirmahan naman ito ang nasabing MOU ni Iranian President Masoud Pezeshkian. Narito ang ilan sa mga pangunahing detalye ng kasunduan, Kuya Angel. Muling bubuksan ng Iran ang critical na daanan ng Strait of Hormuz para sa malayang paglalayag, ngunit garantisado lamang ito sa loob ng 60 araw habang nagpapatuloy ang negosasyon. Ang pangako ng US na tatanggalin ang lahat ng uri ng sanctions o parusa sa Iran, kabilang na ang pagbabawal sa pag-export ng kanilang crudo o crude oil. Nakasaad din sa dokumento ang pagpapatigil ng labanan sa Lebanon at kailangang umalis at hindi na atake ang bansang Israel laban sa grupong Hezbollah na suportado naman ng bansang Iran. Ito din po kasama ang pangako ng Iran na hindi na magbubuo o gagawa ng mga nuclear weapons. Sa kabilang banda, magkikipagtulungan ang Amerika sa mga regional partners upang bumuo ng $300 billion redevelopment fund para sa pagbago ng Iran. Bagamat tinanggi ito ng Amerika na hindi sila ang direktang maglalabas ng pondo. Aminado naman si Pangulong Trump, Kuya Angel, na hindi nakuha ng Amerika ang lahat ng orihinal na layunin nito sa digmaan, kabilang na ang pagpapatigil sa ballistic missiles program ng Iran. Ngayon pa man, pinagtanggol niya na may karapatan ng Iran sa depensa o self-defense, lalo na't mayroon din ito ang ibang bansa sa gitnang silangan tulad ng Saudi Arabia at Qatar. Ipinagdiriwang naman ng mga opisyalis ng Iran, kabilang na sina Pangulong Masoud at Parliament Speaker Muhammad Baghir Ghalibaf, na ang kasunduan ay isang malaking tagumpay dahil hindi nagwagi ang Amerika at Israel sa kanilang mga orihinal na layunin. Nagbabala na ang Iran na ituturing nilang paglabag sa kasunduan kung mananatili ang tropa ng Israel sa bansang Lebanon. Samantala, kinumpirmahan ng gobyerno ng Switzerland na gaganapin ngayong Biyernes ang mga initial negotiations o formal na pag-uusap ng Amerika at Iran sa Bongerstik Luxor Resort malapit sa Lucerne sa Switzerland. Kasama sa pag-uusapan dito, Kuya Angel, ang mga bansang namamagitan o mediators na Pakistan at bansang Qatar. Tatalakayan dito ang mga hakbang sa mga nakapaloob sa MOU, kabilang ang kontrobersyal na nuclear program ng bansang Iran. Pamunuan ni US Vice President Jerry Vance sa panig ng Amerika at inaasahang tatalakayin ang mga mas mabibigat at mas komplikadong issue na sadyang hindi isasama sa inisyal na dokumento na nilagdaan ng dalawang bansa. Effective na immediately ha, yung pull out ng yung pagbubukas ng Strait of Hormuz.
effective na. Tama yan, Kuya Angel. At 10 mga oil tankers na ang nakalabas dyan sa Strait of Hormuz kanina lamang. Okay. Maraming salamat sa mga updates sa Joy John. Magkano na ngayon ang Brent crude? 79 and 50 cents kada bariles, Kuya Angel. Samantala, ang WTI ay $75. Pero magbabago pa yan kasi Biyernes pa ngayon, Thursday pa lang ngayon dyan eh. Di ba? Yes, Thursday pa lang ngayon. At bukas, malamang bababa pa ito. Bababa pa. Ayan. Sana nga. Joy John, maraming salamat. Ha? Thank you. Si Joy John Balik sa'yo, ako. Kuya Angel, at magandang umaga. Magandang umaga. Si Joy John ako, live mula po sa Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 14 na makalipas ang alas 5 na umaga. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:15 ng oras sa buong kapuluan. Balita pa rin sa ibang dagat bilang tugon naman sa matinding init ng panahon sa France. Pinahihintulutan ang pagligo ng publiko sa isang hindi lang sa mga swimming pool kundi maging sa kanal. Iba naman ho ang kanal ng Paris, ano ha? Pag kanal nila sa kanal doon, malinis. At saka form of transport sa kanila ang bigla ako inubo. Ang kanal kasi sa Pilipinas, iba eh. Ang hirap hanapin, baka mamaya natayuan na ng mga bahay. Pagka sinuwerte-swerte ka, barangay hall pa nakatayo sa gilid sa ibabaw ng kanal. Ayon kay Christelle Robert mula sa National Weather Service sa Meteo France, pumalo sa 37 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar nitong Miyerkules. Sinabi ni Robert, inaasahang aabot pa ito ng 40 degrees Celsius sa ibang rehiyon sa France. Pero yun ho kanila, talagang agwat ng temperatura yun, hindi ho damang init. Kaugnay nito, binuksan na sa publiko ang bahagi ng Canal St. Martin sa Paris. Simula noong Miyerkules ng gabi para sa mga nais na magpapresko. Sinabi naman ni Alexander Cordibard, alkalde ng 10th District ng Paris, ang naturang hakbang ay bagong paraan nila para malabanan ang matinding init, epekto naman ng climate change. Doon sa mga nagsiswimming, di ba, kadalasan pagka nagsiswimming tayo, bigla-bigla parang nananakit yung ating paa. Na-experience nyo yun? Parang napupulikat ka. Hindi kaya isa yun sa mga dahilan kung bakit biglang nawalan ng sabi naman lang, malakas yung alon, ano ha? Pero yung pulikat, ako ilang beses ko ito nararamdaman, hindi lang pagka naluligo ka sa dagat, kahit sa swimming pool lang, no ha? Kaya minabuti ho nating makaugnayan si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Ano nga ba ang cause ng pulikat o yung biglang pananakit ng ating mga binti? Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel, at magandang umaga sa mga tagapakinig, no, at nanonood sa atin sa Magandang Umaga, Pilipinas. Yan bang pulikat pang medyo thunders na yan? Hindi, Kong Angel. Talaga? Pati mga bata? Hindi. Oo. Kahit anong edad, no? Usually pagka active, yan yung mga nakakaranas, no? Paliwanag natin, no? Yung pulikat na tinatawag, yan yung biglang pagsikip or spasm ng muscle. Yes. Hindi yan nangyayari lang kapag ka nasa swimming pool or nasa dagat. Minsan nga, di ba, parang pag natutulog ka, bigla ka magkakaroon ng muscle spasm. Bigla ka nag-stretch. Gising ka, ang tigas niyan. Nag-stretch ka ng paa. Okay lang. Madalas yan. Okay lang kung pagkagising mo, ibang matigas, ano ha? Pero kung binti ang matigas kasi, ang sakit. Hindi, matigas yung ubo. Correct. Matigas yung ubo kasi talaga doon. Hindi kailangan mo lang ilalamas mo lang yung ubo, no? Pero yung pulikat, yung sakit sa paa, ang sakit nun. Yes. Pag sobrang tigas, no? Masakit. So yun nga, usually nasa binti yan, paa at toes minsan, tapos hita. Minsan nangyayari rin yan sa tiyan o sa kamay, no? Kaya lang siya mas nagiging, nagkakaroon din. Pero bihira, no? It's always, most of the time nasa binti natin. So sa swimming yan, delikado kasi
Ang problema mo dyan, pag nagkaroon ka ng biglang muscle spasm, no? Yung spasm ng muscle natin or yung pulikat na tinatawag, ang mawawala sa iyo dyan yung kicking power mo bukod sa pagiging masakit. Hindi mo kasi maaagagalaw yung paa. Yung pag-kick mo, nasa tubig ka, kailangan makapag-kick ka para umangat ka. No? So yun yung nawawala sa iyo. Kaya yun yung nagiging delikado. Once you lose your kicking power, ang nangyayari, next na nagiging reaction ng tao ay nagpapanik, no? So, nakakainom na ng tubig, nawala na ng ability na lumutang o makaabot sa paligid, no? So, ang question siguro natin dito, no? Bakit nangyayari yung pulikat? And usually, habang lumalangoy. One of the main reason for that is muscle fatigue o overuse. Muscle fatigue. So, ibig sabihin, biglang napapagod yung muscle mo, no? Number one, dahil hindi ka sanay lumangoy ng matagal, sobrang bilis ng pacing. So kung marami kayong ginagawang activity tapos biglang sulong sa tubig, baka hindi kakayanin ng muscle, na nagkakaroon ng spasm, biglang nagiging intense yung pag-kick mo para makaahon ka, maraming laps na hindi ka na-condition at lalo na kung hindi maganda yung swimming technique. That's one of the primary, no? Another reason bakit ka nagpupulikat, marami kasi dahil nga nasa dagat tayo, nagsiswimming tayo, nasa tubig, nasa swimming pool, hindi natin alam na nagde-dehydration tayo. Nagkakaroon ng dehydration kahit nasa tubig ka. Nasa tubig ka kasi nade-dehydrate ka? Nagpapawis ka rin kung Angel. Okay. Nagpapawis ka. Ang nangyayari, yung tubig sa loob ng katawan mo lumalabas. Oo, maraming tubig sa labas, pero wala na sa loob ng katawan mo. So, nade-dehydrate ka. Tapos hindi mo alam kasi nga nasa tubig ka. So, usually nasa beach, poolside, outdoor swimming, ilalim ng araw, hindi mo mapapansin, pinapawisan ka. So, pagka ganon, mataas yung risk yan lalo na pag mainit yung panahon. Matagal yung physical activity, no? May mga iba kayong ginagawa na training. Tapos possible na nag-alcohol bago lumangoy. Kaya nga sinasabi nila huwag kang lalangoy basta pagkalasing, no? Kasi pag nag-alcohol ka, nagkakaroon ka rin ng dehydration, that will affect your muscle. Dahil posible rin na magkaroon ka ng electrolyte imbalance. Electrolyte imbalance, hindi lang potassium yan, no? Sodium, calcium, magnesium na normal for your muscle contraction and your relaxation. So kapag ganyan, hindi lang enough yung magsaging, no? Nakakatulong ang saging, oo, pero kailangan meron ka talagang pang-hydrate natin. Isa pa yung cold weather kong Angel, no? Pag malamig yung tubig, the muscles tighten, nagwo-worsen yung cramping lalo na sa mga swimmers. So pagka ganyan, kailangan talaga marunong tayo how do we survive in the water, no? So magiging problema na yan kung Angel kasi lalo na kung maalon. Oo. Sabi naman nila, imagine na pulikat ka, wala kang kicking tapos yung alon, tatangayin ka talaga. Sabi naman nung nakakausap ko, sabi niya hindi, pagka nasa tubig ka, normal na talagang lulutang ka kasi mas mababa ang density ng tubig dagat, ano. Sabi ko, trinay ko yan eh. Lumubog pa rin ako sa taba ko eh. Pero Angel, ano yan? Merong breathing technique kasi yan eh. So dapat hinuhold mo rin yung hangin sa baga mo para mag-float ka. So it's not just natural. So kailangan marunong ka mag-hold. Kaya nga ang problema mo pag nagpanik ka. Kasi lumalabas yung hangin din sa katawan mo. Talagang mas mabilis kang lulubog. Mas marami kang galaw eh. So yun. Kailangan mag-float. Yun yung sinasabi na kailangan nalulutang ka naman. So the technique, no, what do you do? Pag napulikat ka sa tubig, stop fighting the water, no? Huwag ka nang mag-kick aggressively. Huwag mo i-try power through yan. Just sumigaw ka na lang na pinupulikat ka, then turn onto your back and float. So iikot ka, hihiga ka. Parang kang nag-floating talaga. Keep your face above the water. Tapos yun lang, sigaw ka lang ng tulong, tapos relax ka dyan, makukuha ka naman. Humingi ka na kaagad ng tulong pagka nakaramdam ka ng pulikat. Kaya nasa pool ka, nasa dagat ka, nasa ilog ka, dapat humingi ka ng tulong. Ano ha? Okay. Tapos kanina, ikot ka, higa ka, tapos keep your face above water. Tapos mag-ano ka lang, huwag kang magpapanik kasi lulutang ka talaga. Basta tama rin yung breathing mo. Pero teka muna, Sir Brian, ang sinabi mo, natutulog, pinipulikat ka. Bakit yun? Hindi naman galing, nasa higaan ka lang nun eh. Usually, pagka pinupulikat ka naman dyan, may dehydration din yan, may electrolyte imbalance. Kaya nga, madalas nagkakaroon ng pulikat yung mga babae na buntis.
Usually nagkakaroon sila ng electrolyte imbalance. So madalas ang pulikat sa kanila kasi may electrolyte imbalance. So nagkakaroon ng muscle contraction. So it's more of electrolyte imbalance pala. Teka muna, halimbawa nga, okay, nandito ka, nakahiga ka, biglang nanakit yung anong una mong gagawin? Ang sabi nila, i-stretch mo lang yung paa mo, tapos pilitin mong abutin yung malaking daliri sa paa mo. Totoo yun. So ang isa sa mga first aid niyan talaga is abutin and then you stretch, no? You stretch the cramped muscle. Kumbaga ipupull mo talaga siya para mas mag-flow siya. And then you rest, again gently stretch and then hydrate. Ganun lang siya. Tapos eventually mawawala naman 'yan. Yung iba sinusuntok nila, no, but it's better to just stretch it, no. Tama ba lagyan ng hot compress? Makakatulong ang hot compress kasi nga for muscle relaxation yun. No? Pagka malamig yung tubig, nagko-contract kasi yung muscle. Pag mainit, it relaxes. So lagyan mo ng hot compress. Kaya lang akin, kuminsan 3 araw na, hindi pa naaalis yung sakit kahit lagyan mo ng hot compress eh. Ibig sabihin, kulang ka lang, may electrolyte imbalance. May electrolyte imbalance ka, Kong Angel. So, kailangan uminom rin ng maraming tubig at siguraduhin na, na hydrated, may electrolytes. Yan. Kasi baka hindi ka na masyado nagiinom ng tubig or masyadong napapagod yung muscles mo. No? So, kaya kailangan i-relax din. Ayun. So, dun sa mga nag-exercise lagi, dapat talaga yung i-hydrate mo, irregular mo i-hydrate ng sarili mo. Kaya sa gym, kailangan lagi kang may tubig, lagi kang may hydration. Tapos, ang laging instruction pag nag-gym ka, stretching muna. You really need to do stretching para mas ma-condition yung muscle mo before you, bago siya ma-stress. Okay. Wala na kinalaman sa pulikat to, pero ang daming nagtatanong, kailan daw ba available sa mga butika ang Ultaplex? Ang Ultaflex malapit na. We're working on the pipeline, but it's still on the leading. It will be available on the leading drugstore chain natin. Yan, makakatulong yan sa pagsigurado na healthy yung muscles natin. Again, yung Ultaflex designed for osteoarthritis. No? Pagka masakit yung tuhod mo, para yan dyan. Sakit sa tuhod, hindi sakit sa kalamnan. Nakakatulong sa muscle dahil meron siyang HMB. So, pampalakas ng muscles din yan. Kasi lalo na pag nagkakaedad ka, humihina rin yung muscles mo, Kong Angel. Yan. Okay. Pero yung muscle sa paa, hindi siya para doon sa ibang muscle na kagaya na binanggit mo na tumitigas. So, Ay, wala akong binanggit. Sabi ko lang, nagre-react. Hindi, yung ubo pala. Anyway, baka kung saan pa tayo mapunta, mag-text na lamang ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Mag-text ho kayo dyan, sasagutin ni Sir Brian yung inyo pang mga tanong sa iba pang mga muscles. Ayan ha. Sir Brian, thank you. Kasi may pinoformulate din sila na bago dyan. Malapit na yan. Thank you, Sir Brian. Happy weekend. Maraming salamat. Si Brian Posadas mula po sa Tuyaxis Health Ventures. Magandang umaga, Pilipinas! Sandali lang at tambakan na ho tayo ng hanap buhay. Pilipinas, ang oras 26 na makalipas ang alas 5 na umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 33 makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, sa mga pabalik ng mga Pilipino, mga OFW natin ha. Kung magpapasalubong tayo ng tsokolate, wag nang imported, meron po tayong tangerine chocolate. Ito po ay brandang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan at tinatanim ngayon sa Quezon. At nagpo-produce sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate ha. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material po ng variants na yan ay galing din po sa mga ani ng ating mga magsasaka.
Ang sabi nga ho ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Si Assistant Commissioner Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission, kasama na ho natin. May good news tayo sa atin pong mga OFW. Attorney Ronquillo, magandang umaga po sa inyo, Com. Yes, Kong Angel, magandang umaga sa iyo at sa lahat ng iyong tagapakinig. Ay, salamat for joining us. Kailan ho magkakabisa itong equivalency program ng Civil Service Commission for the OFWs? Well, after 15 days po from publication, ay magkakabisa na po ito. At mukhang na-publish na po ito. Oh, nabasa ko nga kahapon eh. So bilang tayo ng 15 days from the date of publication, magiging effective na po ito. At yun na nga po, yung mga kasama nating OFW, nakukuha ng examination sa darating po na examination this August, 2026. Kung halimbawa kung after examination ay hindi sila pinalad na pumasa, basta yung score nila wag bababa sa 70. Pwede po sila mabigyan ng tinatawag natin na OFW preferential rating. Nang ibig pong sabihin ay bibigyan sila ng karagdagang score to make them attain the passing mark. Teka muna, who qualifies? Gaano katagal kang OFW para pasok ka dito sa equivalency program? Nakalagay po dito sa ating resolution, dapat aggregate of at least 5 years of overseas employment from January 1, 2000 up to the date of application. So kung meron ka ng 5 years na experience as OFW, whether continuous or intermittent, magka-qualify ka po dito. Yun nga lang, nire-require din po na dapat meron kang ebidensya ng work performance or its equivalent as OFW covering the last available 2 rating periods prior to the date of filing of application. Okay. Kung wala yung certificate, award, or citation, etc. Kasi alam nyo, ina-apply din po natin yung merit and fitness dito eh. So yung pong magka-qualify, dapat mag-submit any of the documents showing work performance as an OFW. So on top yun of the requirement na dapat you must have rendered service as OFW for an aggregate of 5 years. Teka muna, pero kung undergraduate ka, sub-pro pa rin yung pwede mong yung applyan mo, yung pwede mong i-take. Hindi, kasi ang civil service examinations wala namang educational requirement, Kahit anong educational attainment mo, depende sa iyo kung anong gusto mong kuning exam. So, kung high school graduate na pero gusto mong kunin ay professional examination, kung kaya mong ipasa, you will be allowed to take that examination. Ganun. So, halimbawa, technician siya sa ibang bansa, sa Saudi, for 10 years. Pagbalik niya ng Pilipinas, teka nga, saan pala mag-i-exam? Doon sa lugar nila o dito sa Pilipinas? Dito. Dito? Dito sa Pilipinas. Saan siya mag-a-apply? Ito yung sa ating mga regional offices ng Civil Service Commission kung saan malapit sa kanila. Hindi, pero nasa abroad ngayon, nandun pa sila, tapos uuwi lang para sa exam. Pwede namang mag-apply online. Online? Okay. Ano hahanapin nila online? Yung website ng CSC, hanapin lang nila doon para makita nila kung may guidance naman doon kung paano sila makakapag-apply online. csc.gov.ph, di ba? Yes, csc.gov.ph. csc.gov.ph. Okay, so balikan ko yung tanong ko. 10 years ka na technician sa ibang bansa. Pagbalik mo dito sa Pilipinas, bago ka bumalik, nag-apply ka online, tapos come August, mag-e-exam ka, ano ang pwede niyang applyan? Yeah, depende sa choice niya. Pwedeng sub-pro, pwedeng pro. Okay. Pag naipasa niya,
ang kanyang anong tawag dito? Exam. Ha? Yung exam. Ang kanyang exam. Ano yung anong tawag dito? Ang kanyang credential would be for professional? Depende nga kung ano yung a-applyan niya kung. So, halimbawa, mag-apply siya ng professional exam, doon siya ilalagay sa conduct ng professional examination. Okay. The same naman yung requirements. Ngayon, ang clincher lang, kahit ipasa mo yung exam na yan, kahit maging eligible ka, hindi automatic na empleyado ka na ng gobyerno. You will still have to go through the process and you have to meet the other qualification requirements for any position that you will apply for in any government office. Pero ang eligibility mo would be, kung nag-apply ka ng professional, ang eligibility mo professional. Yes, professional kasi exam na kinuha mo eh. Oo, kahit na undergraduate ka, kahit na vocational program lang yung dinaanan mo, bago ka naging expert technician sa ibang bansa. Yes po, kasi nga ang civil service examination, wala namang requirement na educational attainment. Kahit high school graduate ka, basta 18 ka pataas pwede ka talagang mag-exam ng kahit anong exam na gusto mong kunin. If you feel you can pass it. Oo. Iyan. So, sa mga OFW natin na nakikinig ngayon, puntahan nyo na yung website, i-check nyo na. May bukod sa August, may iba pa bang nakaschedule? Dalawang beses naman tayo nagpapa-exam every year, no? Yun, normally, August yan. Yung susunod yan, March na. Next year. Okay. Sige. Ulit-ulitin na. Clarify ko lang kung still have time. Ang ibibigay na preferential rating dito ay yung points lang na kailangan nila para pumasa, no? So kung 70, maximum of 10 points. Pero kung 75 na sila, 5 points na lang yung ibibigay. Just to reach the passing mark. Okay. Pero kung halimbawa, paano kung 80 na? Wala na. Dagdag na. Hindi na kailangan. Oo. Wala nang dagdag. Kung 79, 1 point na lang. 1 point na lang. Para ma-reach yung 80. Kasi pag binigyan mo ng 10 points yan, magiging top-notcher pa. Naman. That way. Ano ba yung kailangan para pumasa? Ayan. Sige. Thank you ha. Maraming salamat. And pag kami mga katanungan pa, tawag kami uli. Salamat. Yes, anytime. Ingat po. Ingat. Ayan, Assistant Commissioner Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission. Maganda umaga, Pilipinas! Kaya nga yung ibang mga OFW na high school nang pumunta sa Saudi halimbawa, naging magaling na technician doon. Pagbalik ng Pilipinas, pinipilit pa talaga nilang mag-aral eh. Bakit? Gusto nilang maipakita sa kanilang mga anak na meron silang diploma. Eto, magandang pagkakataon ito. Papakita mo ngayon yung certification doon na mayroon kang civil service eligibility. Kahit na ikaw undergrad nang pumunta ka sa ibang bansa, at naging matagal kang OFW doon. Ayan, may equivalency program na ino-offer ho ngayon ang Civil Service Commission. Pilipinas, ang oras 42 na makalipas sa 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! 47 makalipas sa 5 ng umaga, nananakit na ba yung mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaflex, isang health drink mula po sa lamikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaflex po ay hindi gamot at hindi pwede gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Ma'am Lolita Santos, Ma'am Lolita, yung binabanggit ho ni kanina na may plus na para umabot dun sa passing rate, para po sa mga OFW, hindi po yan para sa lahat ha. Para ho sa mga OFW, kaya kinakailangan mag-apply sila for the equivalency program. Mayor Jenny Mendoza, good morning! At sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Pilipinas, may buntag. Si classmate Jun Mayoralgo, good morning.
Inalis na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang moratorium sa pagtaas ng fees sa InstaPay at PesoNet transactions na magbibigay daan sa mga bangko at payment service providers na mag-adjust na ng kanilang charges sa ilalim ng bagong pricing framework para sa electronic fund transfer. Batay sa Resolution 498 ng Monetary Board, inoprobahan noong June 4, pinapayagan na ang mas flexible na price setting sa ilalim ng bagong polisiya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil dito maaari nang mag-review o mag-adjust ng kanilang transaction fee ang mga kasalukuyang direct participants ng InstaPay at PesoNet, kasama ang mga bangko at other payment service providers. Sa bagong framework na ipinatupad po yung zero fees para sa small merchant payments at mas malinaw na pricing rule para naman sa person-to-person electronic transfer. Sinabi ng Bangko Sentral na layunin ng bagong sistema, mapababa ang singil sa targeted payments segment habang pinapanatili ang transparency at consumer protection sa digital payments. Naghahanda na ang Department of Energy para sa kauna-unahang nuclear auction ng bansa. Bilang bahagi ng planong pagtatayo ng unang commercial nuclear power plant sa pagsapit po ng 2032. Tagal pa! Akala nyo malapit na. 2032, ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, gumagawa na ang mga ahensya ng mga panuntunan na hihikayat sa mga investor na sumali sa nasabing proyekto. Target ng pamahalaan na makapag-produce na hindi bababa sa 1,200 megawatts ng kuryente mula sa nuclear energy pagsapit ng 2032. Papalawakin pa ito sa 4,800 megawatts pagdating naman ng 2040. Samantala, pinag-aaralan na rin ng gobyerno ang posibleng rehabilitasyon ng Bataan Nuclear Power Plant na nakumpleto noon pang 1984, subalit kailanman ay hindi naman nagamit. Tama po ito dahil sabi nga ang dami ng mga foreign investors ang lumilisan. Kung hindi man lumilisan, ayaw na mag-invest sa Pilipinas dahil nga sa problema natin sa kuryente. Kung magbubukas ka nga naman ng negosyo dyan po sa Mindoro, ang brownout mo sa isang araw, 4 na oras. Diba? Ang negosyo mo, ice cream. Shake. Ang kalalabasan niyan, binibenta mo shake, hindi ice cream. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang, 6 na ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Sama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Good morning, Ambassador Harry Amping. Magandang umaga din kay Justice Maidas Marquez. Justice Energito, pero pabalik pa ho ng Pilipinas si Justice. At saka si Justice Max de Leon. Si Justice Raul Villanueva pala. Yan, nakikinig din. Ma'am Lolit, welcome. Lalo pang humina ang piso kontra dolyar. Naku po. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 60.56 per dollar kahapon. Mas mahina ito sa 60.39 per dollar na palitan noong Miyerkules, June 17. Inaasahan naman na bababa ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sana nga. Kapag tayo ng oil industry sources, posibleng bumaba ng 7 piso hanggang 9 na piso ang bawat litro ng diesel. Huwag na muna kayo mag-full tank ka. Nasa 3 pesos hanggang 5 pesos naman ang maaaring tapyas presyo sa bawat litro ng gasolina. Ito'y sa harap naman ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na resulta ng napagkasundo ang peace deal ng US at Iran. Mga exotic food dinadayo naman sa Arangke Market, Maynila. Kasama sa dumayo doon si Tina Nolasco, RH9. Good morning, Tita Tin. Good morning, Kuyang Angel. Bukod nga sa pagiging kilalang bagsakan ng mga seafood
patuloy na dinarayo ng mga chef at mga mahilig sa kakaibang pagkain itong Arangke Market sa Santa Cruz, Maynila dahil sa mga ibinebentang exotic food na ginagamit sa mga tradisyonal at mga healthy na putahe. Sa pinakahuling monitoring natin dito sa Arangke Market, kasalukuyang ang bentahan ng mga sikat na exotic food o exotic na rekado. Ito partikular yung palaka, nasa 400 pesos ang kada kilo. Bagamat may kamahalan, mabili pa rin ang mga buhay na palaka na kalimitang nililinis at hinihiwa sa harap mismo ng mga mamimili. Ang karne ng palaka, Kuyang Angel, ay ihahalin tulad dito sa lasa ng karne nga ng manok. Oo. Nakakain ako niyan. Masarap. Oo. Mas ako din, Kuyang Angel, at piniprito nga rin to at minsan na ginagawa pang adobong palaka. Yes. Yun. Pero ibang palaka, yan ang mga palaka na nandyan, hindi yung palakang bukid, inaalagaan na talaga yan. May mga nag-aalaga na yan, Oo. At sa mga traditional naman daw na Chinese restaurant, gaya dito sa Binondo, madalas itong ihain bilang salt and pepper frog. O, di ba, sosyal? Oo. Ito naman, meron ding pagong na karaniwang ibinebenta rin na sa mga Chinese restaurant, itong Chinese soft-shell turtle. Ang karne nito, sikat na sahog sa adobong pagong o kaya naman ay nakagawi ang Chinese herbal turtle soup na pinaniniwala ang mabuti sa sirkulasyon ng dugo at pangkalatang lakas ng katawan dahil sa mataas nitong protina. Ito namang, first time ko nakakita nito, Kuyang Angel, itong black chicken, meron palang ganito, na ito yung itim na manok na may itim kang balat. Yung karne hanggang buto ay ginagamit daw itong sa pagluluto ng black chicken herbal soup. At sa pamagitan nga nito, ito daw ay kilalang mabisang pangpapanumbalik ng lakas para sa mga nagpapagaling sa sakit, may mga bagong panganak at mga nakararanas ng matinding pagod. Ayon sa mga tindero na ating nakapanayam, bagamat itinuturing na exotic, ang mga pagkain ito ay bahagi na ng kultura at pang-araw-araw na ulam ng ilang komunidad dito, lalo na ng Phil Chinese community sa Maynila. Pero paalala ng eksperto sa kalusugan, tiyaking malinis at lutong-luto ang mga ganitong uri ng pagkain bago ihain upang masigurong ligtas. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Pero Tin, alam mo ba ba't hindi ako nag-alaga ng palaka? Di ba may prag farming na kasi sabi nila ang hirap daw kasi sabi nila ang pagkain daw ng palaka lamok. Joke. May mga lamok. Mahirap ang huli ng lamok. Salamat, Tina. Maraming salamat. Back to you, Kuya Angel. Kumpanyang iligal na nagtitinda ng chainsaw, sinalakay naman ng DNR at NBI. Detalye ng balita mula kay Val Gonzalez, RH5 Pal. Kuya Angel, nasukol sa entrapment operation ng pinagsanib na puwersa ng DNR at NBI Mimaropa ang dalawang operator ng isang trading corporation na sangkot sa pagbibenta ng illegal chainsaw sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa bisa ng search warrant ay sinalakay ang Kimala Trading Corporation kung saan na-aresto sina Matt Jefferson Go at Miriam Go at masamsam ang tatlong high-powered chainsaw. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa illegal logging na naglalayong mapigilan ang pagkasira ng kagubatan sa rehiyon. Nauna nang nakapagsagawa ng test by ang NBI sa nabanggit na tindahan at nakabili ng isang 58cc chainsaw na walang otorisasyon. Naharap si Go sa kasong paglabag sa Republic Act 9175 o ang Chainsaw Act of 2002 kung saan maaari silang makulong ng hanggang 6 na taon at multang 30,000 piso. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Val. Kakausa. Burden of proof sa akusasyon laban kay Secretary Gibo hindi dapat ipinapaso sa Estado ayon sa DND. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kinwestiyon, Kuya Angel, ng Department of National Defense ang reklamong inihain ng ilang individual kaugnay ng dati ng Multi-Citizenship Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon kay DND Assistant Secretary Eric D., kapansin-pansin ipinapasa ng complainant sa Estado ang burden of proof sa kanilang sariling aligasyon. Saad ng DND official, mistula itong fishing expedition o namimingwit ng ebidensya ang complaint. Pero hindi umano dapat ganito gumagana ang sistema ng hustisya. Sa iwalay na panayam ng DZRH noon pang Hulyo ng nakarang taon,
Pinabulaanan na ni Teodoro ang isyong tinawag niya bilang smear campaign at hindi lang basta fake news. Paliwanag ng talihim, bago pa man siya nag-file ng kandidatura noong 2021 para sa 2022 elections, naranaos na niya ang pasaporte. Sa katunayan, ina-confirm pa nga siya sa posisyon bilang DND Secretary. Sumulpot ang complainant kahapon, ilang araw lang makaraan na pumutok itong panibagong sanctions naman ng China laban kay Secretary Teodoro. Sa kabila naman ito, nararatiling suportado ng Armed Forces of the Philippines ang Defense Chief. Ako si Ediel Patrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ediel. Susunod na po ang 2x2 sa Tang-Isias Balita. Kuya Angel po, siya ang Labalamones. Sigiiwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Sa linggo, alas 4, magkarinigan tayo sa Radyong Henyo. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Sun Tzu. Ang sabi ho ng batikang general na sumulat ng The Art of War, he will win who knows when to fight and when not to fight. Umaga Pilipinas. Pilipinas ang oras, 6 na umaga.